Kapag napagod ka na, pwede ka namang magpahinga. Kasi alam mo, hindi mo dapat sinasagad yung lakas mo. Dahan-dahan lang dapat. At kapag nakabawi ka na, saka mo ipagpatuloy ang laban sa buhay mo na ikaw lang ang nakakaalam. Isang laban na kahit nakakapagod, pero hindi mo sinusukuan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa lahat ng pinakaayoko, yung makulit at yung pinipilit ako sa mga bagay na hindi ko gusto. Nawa, teka, anong gagawin mo sa akin? Uy, isusumbong talaga kita kay Papa. Rafael, huwag kang nga maingay. Napakadaya mong sinasabi. Magubad ka na ng damit mo, dumapa ka na sa kama mo. Nawa, teka, ano bang gagawin mo? Ano ba yan? Ang kulit. Wika ko. At eto, dahil ayaw sumunod ni Rafael sa sinasabi ko, ako na nagubad sa kanya tapos eto, pinilit ko na siyang dumapa sa kama. Ay naku, hindi pa man nagsisimula pawis na ako. Kaya ito, sumakay na ako sa likod niya. Napaka-arte kasi. At sinimulan ko ng imasahe ang likod ni Rafael. Hagod lang muna tapos kapanang lamig at hagod ulit. Gagi, ang sarap na huwa. Oh, akala ko ba sisigaw ka, Rafael? Sorry na, Noah. Akala ko kasi may gagawin ka sa akin. May gagawin naman talaga ako, Rafael. Masahe ko ang likod mo. Kasi siguradong madaming lamig dito. Kasi napakatagal mong nakahiga. Kaya kailangan mo ng hagod ng mga kamay ko. At eto, di na sumagot si Rafael. Nakapikit lang siya habang nag-i-enjoy sa ginagawa kong paghagod sa likod niya. Sarap na sarap eh. Kaya ito, nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Mula sa leeg niya, pababa sa balikat minamasahe ko talaga. Hanggang sa ito, ang lambot upuan ng puwet ni Rafael. Matambok eh. Binaba ko nga ng konti yung short niya, taba. Napakaputi ng puwet. Walang bakas ng sumpa. Rafael, ang kinis ng puwet mo. Nawa na ba? Nakakahiya. Huwag kang tumingin dyan. Rafael, ano ka ba? Hindi dapat kinakahiya ang puwet mo. Napakakinis eh. Maputi pa. Tsaka, ibababa ko na ha. Para may imasahe ko din. Okay lang ba? Ikaw ang bahala, Noah. Kaya naman, hindi ko na pinatagal. Ibinaba ko na yung short niya. At ito, nagsimula na akong imasahe. Yung simula sa bewang, baba sa talampakan. At ang masasabi ko lang, napakakinis na Rafael. Ang puti eh. Wala ko nakikitang makulimlim. Kaya ito, para akong nagmamasa ng harina nang makarating ako dun sa matambok na puwet niya. Ginalingan ko sa part na yun. Tapos, binubok ako pa nga eh. Nakikita ko tuloy yung butas dun.
na kulay pink. Kagi, ano ba tong ginagawa ko? Bakit ko ba pinagmamasdan yun? Parang gusto ko tuloy ipasok doon yung daliri ko. Pero kalma lang, huwag ganun. Baka magalit si Rafael. Kaya ito, bumaba na ako sa mga hita niya. Pababa sa binti, hanggang sa mga paa niya. At nang matapos ako, harap naman sana, kaya lang ayaw na ni Rafael. Di ko na din siya pinilit kasi napagod na ako. Kaya ito, nakahiga na ako kasi nga pagod na pagod ako at iniisip ko lang talaga yung butas na nakita ko. Kulay pink talaga. At gusto ko ulit makita yun. Ay nako, ano ba naman tong iniisip ko? Hindi pwede, masama yun. Bawal yun. Magagalit si Rafael kapag sinundot ko yun ang daliri ko. Nawa, uy, ano yan? Bakit bukol na bukol yan? Anong iniisip mo? Wika ni Rafael na nakatingin sa short coat ito. Dahil makulit ako, inilabas ko yung nakikita niyang nakabukol tapos tinago ko ulit. Nawa, uy, ang laki. Nakakatakot, kabayo ka ba? At ito, umiti lang ako at dumapa. Ayoko muna magsalita kasi napagod ako sa ginawa ko kay Rafael. Nanghina talaga ako. Gusto ko na lang munang magpahinga. Kaya eto, habang nakadapa ako sa kama ni Rafael, ipinikit ko na lang din talaga ang mga mata ko. At di ko na namalayang nakatulog na pala ako. Kawawa naman si Noah. Halatang napagod sa pagmamasahe niya sa likod ko. Ayan. Nakatulog na lang bigla sa kama ko. Akala ko talaga may gagawin kaming kakaiba. Yun talagang inasahan ko. Akala ko makaka-experience ako ng masarap pero iba ang nangyari. Pero yung halik, first time ko talaga yun. At saka si Noah, makulit siya pero okay lang. Kaya ito, magluluto na lang muna ako habang tulog siya. Sinigang na lang siguro ang lulutuin ko. Kasi napagod si Noah. Kaya kailangan niya ng mainit na sabaw pagkagising niya. Iniwan ko na muna siya sa silid ko. At nagsimula na ako magluto ng sinigang para sa kanya. Sakto talaga yung mga pinamili ni Aling Mercy. Alam na alam niya mga paborito ko. Kaya naman, habang nagluluto, masaya lang talaga ako pero teka, napapaisip pa din talaga ako. Kasi naman, sino ba talaga si Noah? Para kasing kilala niya ako. Parang may pinagsamahan kami. At parang komportable siyang halikan ako at kulitin ako. Mayroon ba akong di maalala sa nakaraan ko? Pero naalala ko naman lahat kasi ang huli ay yung naaksidente ako. Nako, sino ba talaga siya? At saka kapag nakikita ko si Noah, napapangiti ako. Parang may something sa kanya na isang lihim na ewan ko kung bakit ba ayaw niyang sabihin sa akin. Sino ba talaga siya? Nakakainis naman. Bakit di ko siya maalala? Paano kung
magpanggap akong naalala ko na siya. Oo. Ganun na nga lang gagawin ko. Magpapanggap akong naalala ko na siya para malaman kong katotohanan. At kapag nalaman ko ng katotohanan, hindi na ako mahihirapan.